Hi everyone, it's me again. Last March, I started a small project para sa sarili ko, digitizing all of our journals, memorabilias, and old photos. Akala ko madali lang at mabilis lang matapos. Natapos ko nga yung journals in about a month, pero yung photos umabot ng almost a year. Between work, procrastinating at kung ano-anong ganap sa buhay, natagalan talaga. So, in this vlog, gusto kong i-share kung paano ko ginawa, turning all those old memories into something we can keep forever. The first thing I did was gather everything. All the journals, old photos, at kung ano-ano pang memorabilias, basta lahat ng may part sa kwento ng buhay namin. Yung iba nasa boxes, albums, or nakatago lang sa iba't ibang places sa family house. So, ang ginawa ko, pinagsasama-sama ko sila sa isang box para nasa iisang place lang lahat ng mga nakikita ko sa bahay. Alam ko naman na darating yung time na aayusin ko sila at yun na nga, nag-start ako last year. And honestly, doon ko na-realize kung gaano na pala karami yung memories namin over the years. Sa pictures naman tayo, sinort out ko sila by person, kung kanino yung mga photos, doon ko nilalagay. Since 7 kami sa family, 7 rin yung categories ko. Nag-decide na ako na alisin yung mga ibang photos sa albums kasi may mga dumidikit na sa plastic. Yung iba nagde-deteriorate na at yung iba nag-fade naman. Yung ibang photos, kailangan mo talaga siyang ingatan habang inaalis para ma-save. Nilagay ko muna sa shoebox at the same time pinlastic ko muna para hindi magkawalaan. Then later on, bibili na lang ako ng mas maayos na storage para sa mga pictures. Noong na-sort out ko na, ginawa ko is iniscan ko itong part na ito, itong mga photos na to, and may label na din siya para hindi ako na nalilito. So inisip ko, since naka-open na yung scanner, why not ituloy-tuloy ko na? Same din sa ibang items like yung mga letters, certificates, and documents, lahat sineparate ko yun and iniscan ko na rin. Yun nga lang hindi ko siya na-videohan. Kasi yung mga bagay na ito at yung mga certificates, may mga names yun, may mga dates or mga locations, ganyan, mga places na pwede maging important references later on. Tapos yung rest, phone na yung ginamit ko kasi mas accessible siya and mas madaling gamitin. Bale, pinicturean ko lang pala yung mga photos according sa categories nila or yung pagkakaayos nila. And later on, ipapakita ko sa inyo kung saan ko siya sinave. Then came the longest part, scanning. Yung journals, mabilis lang natapos. Inayos ko lang siya by year para pag nag-scan, mas mabilis na lang siya hanapin. Para hindi na ako malito, nilagyan ko ng maliit na code bawat journal sa cover para alam ko agad yung order. Some days productive ako, minsan wala talaga akong nagagawa. Pero natapos ko pa rin yung journals in about a month. Nagpaturo din ako kay Sam kasi first time ko, so sinunod ko lang yung process niya sa pag-scan. So yung process lang na ginawa ko is yung i-on mo lang yung laptop, scanner, ganyan. Ilagay mo yung i-scan mo face down. Then adjust mo lang sa settings, yung mga color settings niya, resolution, ganon, preview, crop if needed, then save mo lang. For sure, most of you may sarili din kayong way para mas mabilis yung scanning. And with all the resources na meron online, pwede nyong i-follow yun kung gusto ninyo. May mga times pa rin talaga, may mga araw na nagkakamali pa rin ako. But I'm so grateful na tinutulungan pa rin ako ng asawa ko. And I'm grateful na natutunan ko mag-scan. Tapos na ang digitation. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, itatransfer natin sa memories yung mga na-scan na mga journals ni Ness. So once na na-scan mo na, lahat ng pages ng journal, so magkakaroon ka ng mga images file. Pero yung images file na yun, i-make sure mo na ganito yung format niya para magawa mo tong steps na to. So ngayon, dahil nakasave na siya as PDF, yan yung kailangan na format nung in-scan mo na
journal. So once na meron ka ng PDF dyan, ang ginawa namin, in-upload namin sa Google Drive para madali. So gagawin mo, na-download na. At this point of time, na-download na namin siya. So gagawin natin. So ang gagawin natin yung nasusunod, i-extract natin to. So extract all, extract. So meron ng folder na panibago. So pag tinopen mo yung folder na yan, makikita mo na nandito na lahat ng PDF file. Ngayon, importante yan kasi ang gagamitin natin para mag-merge nito mga images na to, tinatawag na Adobe Acrobat Pro DC. Ito yun. So ngayon sa makikita nyo, pupunta tayo. Pag open nyo ng Acrobat DC, nandyan siya sa home. Pindutin nyo yung tools. Tapos pagka-pindot nyo yung tools, dito sa Combine Files. Open, add files. Ngayon, syempre, dahil naka-alphabetical na to, click all mo lang, galing sa kabila, drag mo dito, andyan na siya. Once na nandito na siya, andito na lahat ng PDF files, ko-combine natin siya. So makikita nyo dito sa side na to, sa upper right, merong combine. Kiklik nyo lang yung combine. Ino-combine niya na. Antayin yung matapos itong green na bar na to. Just a few seconds. Nakikita nyo na magko-combine na siya. So, aantayin nyo lang na makombine siya lahat. So, ngayon, kung makikita nyo, after na siya makombine, ipapakita niya na sa'yo yung combined na itsura niya. So, if you're going to zoom out para makita mo, yan. So, iisang PDF file na to. Yung pangalan niya ay Binder1 PDF. Pero, syempre, ayaw natin yan. So, isa-save natin siya as, save as. Tapos, kung ano yung pangalan ng file. Ngayon, after nyan, medyo malaki pa rin yung file na to. Meron tayong maliit na limit sa memories. So, gagawin natin dyan, file, tapos, save as other, tapos, reduce size PDF. Kakaroon siya ng prompt. Kalagay dyan, continued before it can be optimized. Talagay mo lang, do you want to save and continue? Click yes. Tapos, papangalanan mo na siya. So, ang pangalan niya ay Agnes Maroon Small Maroon Journal. Save mo lang, then okay na siya. So ngayon, tapos, save, replace existing file, yes, wait mo lang siya na ma-save. So, ito yung sinasabi namin kanina ma-encounter nyo. So, pag sinave nyo lahat yan, since puro images yung PDF file, kita nyo yung size niya malaki. So, dahil masyado siyang malaki, ang solution natin, dahil 15 MB lang yung pwede mong i-upload, ang solution natin dyan, hahati-hatiin natin yon. So, gagawin natin, hahati-hatiin natin to parts yung PDF file. So, ang gagawin natin ngayon dyan, babalik tayo ulit sa tools, combine files, tapos, ito yung mga files natin kanina. Kung titinan natin yan, hanggang sa baba, 121 yan. So, masyado siyang madami, hatiin natin siya sa 4. So, select natin yung files hanggang 30 or kahit hanggang 32 siguro. Tapos, yan yung ating click and drag dito sa add files. Tapos, once meron na sila, ko-combine. Kino-combine niya na ngayon. Kita nyo dyan. No-combine niya na. And now it's combined. Save. Tapos, hanapin mo. Click mo to, reduce file size para mas madali. And then, hanapin mo na yung folder kanina. Ito yon. So, Agnes Maroon Journal, Part 1. Save. Meron na siya doon. Tapos, panibago ulit. Tools. Tapos, combine files. So, susunod naman, from 33 to 63. Drag and click. Click and drag. Tapos, combine. So, ngayon,
na-save na natin lahat. 4 na parts na yan. Ito yung part 1. Papangalanan natin itong part 2. So, save. Reduce file size. Open mo yon. Palitan mo lang siya ng part 2. Save. Ito naman, ganun ulit. File, save. Reduce file size. Tapos, part 3. And then, file, save, reduce file size. Palitan mo to ng part 4. Yan. So, meron na tayong 4 na files. Pwede na natin tong i-upload sa memories. So, ngayon, minimize na natin to. Click naman natin to dito. So, nakita nyo yung ginawa natin kanina? Parts 1, 2, 3, 4. Tapos, tingnan nyo yung sizes nila. Kita nyo? 12, 11, 11, 9. So, kasya na siya sa 15 MB na file size ng memories. So, next na gagawin natin, magsa-sign in na tayo sa Family Search. familysearch.org, sign in. If you're a member of the church, pwede kang mag-continue sa iyong church account. Then, once na nandito ka na, dito sa upper left corner, may makikita ka memories. Click mo yung memories, punta ka sa gallery. So, once nasa gallery ka na, makikita mo dito, meron ka ng mga pictures. Ngayon, ang pinaka-importante dyan, gagawa tayo ng panibagong album para dito sa journal na ito. So, previously, meron na tayong ginawa before. Pero syempre, dahil panibagong album to, ayaw natin siyang maghalo. So, gagawa tayo ng panibagong album. Click nyo lang tong new album. Album name is yung original na pangalan nung file, which is Agnes 2 Small Journal. Tapos, add. So, tapos na natin makreate yung album. Ayan na, Agnes 2 Small Album Journal. Mag-a-add na tayo ngayon nung file. So, add memories, upload. Tapos, sabi dito, select and drag files. Pwede na nating i-drag itong, select mo tong 4 na to. Tapos, i-drag mo siya dito. Tapos, sa ngayon, make it private muna. Para sa'yo lang muna. Later on, pwede mo siyang i-change. So, ayan, nag-upload na tayo. Successfully uploaded yung 4. Then, afterwards, makikita nyo to. Ibig sabihin yan, pag nakita nyo itong processing na yan, chine-check na siya, ini-screen na siya ng Family Search kung appropriate ba siya. And once na okay na siya, papakita namin sa inyo anong itsura. So, kapag ka na-process na, di ba kanina dito, processing pa, ito yung na-upload na before. Part 1 ng isang journal ni Nes. So, makikita nyo dyan, PDF file siya, makikita nyo, nandito na lahat. Uploaded na. And then later on, once you want to download it, pwede mo siyang i-download dito, pwede mo siyang i-print, pwede mo siyang i-download gamit yan. So may access ka na and nakatago na yung memories mo for a long time. Okay. So for the past months, actually a year na, nag-upload na si Nes ng kanyang mga memories. So pag nandito kayo sa may gallery, pag click nyo yung my memories, nandyan lahat, compilation ng lahat ng mga in-upload ninyo. Pero since si Nes, organized siya, meron siya mga albums. So, makikita ninyo, marami siya mga albums dyan. So, mga memories niya, meron mga labels yan, mga yan. So, anytime na maisip niya, kailangan ko makita yung mga prenup photos namin before. Diba? Mga payat pa kami dyan. No? Mga Sam's Youth, Tatay Duming, Temple Moments, Nanay Adiling, Covenant Path. Makikita ninyo na nandyan yung mga memories. And anytime, pwede nyo siyang ma-access. So, this is one tool na pwede natin to preserve yung ating mga memories. So, nasabi na ni Sam kung paano namin na-move yung mga scanned journals ko from PDF into memories. Ngayon, mas madali na kasi ang dami ng scanning apps na pwedeng gamitin. Ito yung itsura ng memories na app kapag nasa mobile devices ninyo. So, i-open natin. So, makikita nyo dyan, may memories, tapos may albums. So, andyan na rin yung journal na in-upload natin kanina. Available ito sa Play Store or App Store. Kahit hindi kayo LDS, pwede nyo itong gamitin.
Kung ano yung in-upload nyo sa Memories app, automatic lalabas din nyo sa Family Search website, even if buksan nyo siya sa PC. Ikikip pa rin namin yung journals sa memory box, pero at least ngayon decluttered na and mas madali nang mag-let go. Nagsusulat pa rin ako minsan para hindi mawala yung habit and value ng handwritten memories. I-share ko next time kung saan ako nagjo-journal digitally. Thank you for watching!